Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni MDTV Channel, payag ni Congressman Abante na tila baga punong-puno siya ng pangamba o takot kung maging presidente si BP Sara. But mag-advertise muna ko, no? Nakalimang taon na po ang ating vlogging journey at bilang pasasalamat sa mga subscribers na nanonood sa akin, magbibigay kami ng libreng coffee mug. Yan o, The General's Viewpoint. Yan ang litrato naming mag-asawa. Ang favorite verse ko, John 3:16, For God so loved the world. So, libre ito, ipapadala namin sa inyo. I-text nyo lang. Ito, mag-text kayo dito. 0916-9000-997. Take note nyo. I-text nyo ang inyong pangalan, ang inyong address, ang inyong cellphone number. Kasi kung mapili kayo na kayong mabibigyan, ipadala namin through LBC. Libre po ito. Bibigyan namin bilang pasalamat. Kailang, sagutin nyo muna ang tanong. Ganito. Sa 5 taon ko sa vlogging journey ko sa YouTube, nakalimang YouTube channel din ako. Itong General's Viewpoint, pang-5. So, ang tanong, ano-ano yung 4 na nauna kong channel? I-text nyo. Kung masagot nyo ng 4, automatic, 100%, papadalhan namin kayo ng mags. Kung wala rin kayong maisagot, sorry, medyo last priority kayo. Basta sagutin nyo lang. Kung may 1 o 2 kayong maisagot, okay na yon, padala nyo. Mas maganda kung 4. Okay? So, first come, first serve. Ito, pahayag ni Congressman Abante kung magpresidente si BP Sara. Sabi niya, if ever lang ha, na manalo nga si BP Sara, manalong presidente, dapat sana wag pagharian ng puot at galit ang puso niya at paghihiganti dahil yan ang sisira lalo sa bansa. So, anong dating sa inyo yan? Meron ba siyang pangamba? If ever manalo si BP Sara. Kung ako si Congressman Abante, dapat ang mindset ko, talo yung Sara na yan. I-impeach namin. Diba? Siya ang number 1. Siya ang nag-endorse sa pang-4 na impeachment complaint na isa sa tinatalakay ngayon. Positive. Hindi magpre-presidente yung Sara na yan. Matatanggal siya through impeachment. Bakit? Naiisip niya, if ever magpresidente. Kasi, ang pinakamalakas talagang kandidato ngayon, si BP Sara. Ang tanging paglaom o pag-asa nila ay matanggal nila through impeachment. So, naghahanda na sila in case na manalo si BP Sara. So, wag pagharian ng puot at galit ang puso niya. Masisira lang ang bansa. Kakatawa, no? Maalala ko si Congressman Abante nung 19th Congress pa, nung kasagsagan yung Quadcom. At saka yung iniimbestigahan nila si BP Sara sa kanyang confidential funds. Tinanong siya ng isang reporter ba, ano? Sabi niya, paano kung magpresidente si BP Sara? Sabi ng nag-interview. Ang sagot ni Congressman Abante ay, patay ako niyan. Delikado ako niyan pag nagpresidente. Ay, nako. So, ano sa tingin nyo? Si BP Sara is mapaghigante? Ito, tinanong siya ng isang, I think hindi reporter, parang vlogger lang. Binisaya eh. BP, sa mga nag-traidor sa iyo at sa inyong pamilya, manimaan ka ba? Manimaan, yung tatandaanan mo ba? At maghihiganti ka. Yan ang manimaan.
Sagot ni BP, kung trinaidor nila ako nang dahil lang sa politika, okay lang sa akin yon. Part of politics yan. Baliwala sa akin. Yan. Ibig sabihin, kongresista ko, pumirma ako sa impeachment niya. Politics yan. Kaya sa pagkakaintindi ko kay BP Sara, kung anong ginawa mo sa kanya basta related lang sa politika, okay lang yan. Tanggap niya. Hindi siya maghiganti or ano. Ang delikado ito. Nung sinabi niya na, kaya lang, sa mga nagtraidor sa bayan, meaning yung nagnakaw sa kaban ng bayan, yung nakatanggap ng mali-maleta, ay hindi ko mapapatawad yan. Hindi ko mapapatawad yung mga maleta gang. So tama yung sabi ni Congressman Toby Chanco na 1,000,000% hindi nila maaariglo si BP Sara. Mananagot. Yan si Congressman Romualdez, sabi ni Congressman Chanco. Kung hindi man siya mapapanagot ngayon, I am very sure, mananagot siya pag manalo si BP Sara. Kaya, humanda kayo yung Maleta Gang o Maleta Club o whatsoever. Basta yung nagtraidor sa taong bayan. Talagang may kapupuntahan kayo. Again, maalala ko yung sinabi ni Congressman Edgar Erese. Pag nanalo si BP Sara, yang mga Marcos and his allies, sabi niya, dalawa lang senaryo mangyari. Either maprepreso sila or mag-i-exile. Kaya kailangan nila ng double citizenship, double passport. So tingnan natin ang nag-react dito. 7,000 ang nag-react, 6,800 ang tumatawa, 33 ang galit, 108 lang ang nag-like. And then, ano yung mga comments? Romy Sison, Pastor Salen, Richard Mille, and luxury cars. Diba? Nung hearing sa Committee on Justice sa impeachment, di ba nakitan siya na may Richard Mille, yung around 20 million worth na mamahaling relo. Patay kang ngayon. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income o sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ani ang yero nga ipangatag sa mga tao nga kadtong mga daot na ang ilang balay. O muna ni siya ang pangtabang sa ila. O karon mao na ni sila ang matagaan og yero. Salamat kayo! Salamat kayo! Bye-bye, sir! Salamat kayo! Salamat kayo sa grasya! God bless you all! Human sa pagbahin-bahin ani, butangan pagyud og pangalan ang kada usa. Ay, masilaw no? Grabe, dahil sa mga volunteers. Ikaw pa sa dili! Lagi ka naman kain yan ba isa bata? Tagpanoon man nga ibukag bato. Salamat sa Ginoo. Salamat kayo, Barangin. Orasa. Barong orasa, alas 12 ang takna. Lapasan niyang dayob. Nick, di man sila ikutan. Ay palang ikutan. Ug karon mao na ni ang balay ni Kuya nga trapal lang. So natagaan namo siya og yero. Salamat kayo sa Ginoo kay na ay hinabang nga nakabot sa mua. Ibig na pag-share salamat kayo. Oo.
Pila na din ka kuan niya imong atop, pila na ka bulan or tuig? Mga kuha naman eh. Wa pa yun yung magtuig. Oo. Pagkaudan eh. Oo. So salamat kayo ya. Salamat.